Kayo ba guys, kaya niyong mamilig mag-isa? Ayan guys, hello. Good afternoon. And good morning Pilipinas. Nandito ako ngayon sa Walmart. Tinutusan akong bumili ng hipon. Tinutusan akong bumili ng hipon, yun nga lang. Ang daming tinext na kasunod. Kaya ayaw kasing sabihin kanina kung ano yung mga bibilhin. Sabi ko, sige kung yung hipon lang, ako na lang bahala. So nung pag-alis ko guys, biglang nag-text. Ang daming kasunod. So nabudol tayo. Kailangan natin bilhin yung mga pinapabili. Dahil wala nang mantika and wala nang mansanas yung mga bata. Tapos gusto niya ng oatmeal. So bibilhin din natin yung oatmeal. Kapag dito sa Walmart guys, may mga sale. Nandito sila sa rack na to. Ayan o. For example, ito. 1.98. Kamatis. Magsana. Ay, wala. Yun na lang tayo dun sa regular. Medyo pangit kasi guys. Luma na. Nahuli kasi tayo. Bago labas yun, marami tayong makukuha. Magaganda at saka karamihan, maayos pa. So, ito yung hipon guys. Ito yung binibili namin hipon. So, 9.97. Bibili na ako ng dalawa. Wala akong taga-video ngayon kasi isa lang ako. So, binibili ko dito 47. Mahal. Ito kasi yung iniinom ko eh. 447 siya. Tapos yung regular milk. So, regular milk. Tignan natin yung date. Ito guys, presyo niya is 589. 589. Sunod is apple. Kayo ba guys, kaya niyong mamilig mag-isa? Padalang ko lang mamilig mag-isa eh. Ito yung Royal Gala na gusto nila. Royal Gala. So 597 siya isang pack. So okay na siguro to. Ayan na yung nabibili natin. Ito yung gamit naming mantika ngayon. Medyo mahal pero sabi nila ito yung maganda sa health, kaya ito na yung binibili namin. And guys, may additional pa. Nag-text ulit, tinapay daw. Tapos sabi ko, ano pa, yun lang naman, sabi. Na natin kung magkano yung abot. Gusto nilang tinapay, ito, yung puti. Ito guys. Dempster na white bread. So next ulit tayo. Bilisan na natin kasi
Pag may naisip ulit, dadagdagan ulit. Nakompleto ko na. Oatmeal, apple, bread, tapos yung hipon, yung gatas, and then yung mantika pa pala. And then yung almond milk. Yan naman para sa akin, guys. So, yun lang. Punta na ako sa self-checkout. Tapos, uwi na. Ganun lang. So, pakita ko sa inyo, guys, kung paano yung self-checkout. Self-checkout. So, dito, guys, pagka pumili, ikaw din yung pa-punch out. So, meron pa rin namang cashier, pero para lang dun sa maramihan na binili. Ay, pa rin yung naglagan, guys. Yan. So, yan. Total natin, guys, is 55. Yan. Bumabas yung resibo. Balot. Usually, nagdadala ako ng balot. Yan, guys, sakto. Dalawang eco bag yung dala ko. Mahal, guys, no? Ito lang yung nabili natin, guys, sa nagkakahalaga ng $55. Magkano yung 55, guys? Kung i-convert natin, siyempre, madalas hindi naman dapat nagko-convert. Pero kung lang, try lang natin. Nagkakahalaga na siya ng 10 times 40. So, 2,200. Tama ba? 55 times 40. Then, so balik na natin yung cart. Tapos yung cart dito, guys, meron silang sariling kulungan nito. So kailangan natin ibalot. Kasi kapag nilock natin to dito, sira naman to. Nakita ko lang sa inyo. Pag binalik ko to, guys, yan, tutusukin lang natin to, tapos makukuha natin yung pera natin. So kapag wala kang barya, hindi ka makakakuha. So kailangan mong magbaon ng 25 cents. Yung ibang mga cart, nagre-require sila ng $1. Pero syempre, makukuha mo pa rin yun pabalik. Mission complete. So yun, guys, nakumpleto natin yung
yung inutos sa atin ni Commander. Pauwi na ulit, and then hintayin natin yung mga bisitang darating sa bahay. Kasi kaya siya magluluto ng munggo guys, may mga Pinoy din sila na kasamahan natin dito sa Canada. Palagi kami nagkikita-kita every Saturday. Yun nga lang, kapag yung araw ng Monday to Friday, talagang trabaho lahat, busy lahat. Kadalasan hindi kami magkikita-kita ng buong week na yon. Magkaka-chat lang, magkakausap minsan, pero dito sa Canada guys, pagka work talaga. Minsan may mga double jobs, kaya busy talaga sila. Dito pala sa Canada guys, kapag sanay na sanay ka mag-drive sa Philippines, maninibago ka sa una, kasi lalo na sa mga stoplights. Kasi dito ang rule ay rule. Ibig ko sabihin, kapag ka sa stoplight kasi ang pinagkaiba niya, kasi kapag green ikaw yung priority, kapag diretso ka kailangan na walang sasabay sa'yo kasi babanggain ka talaga. Kapag naman green light ka and then pupunta ka ng left turn, kailangan mong mag-make sure na wala nang pasalubong sa'yo. Tapos yung distance dito pagka nagpepreno, yun yung nabago sa akin. Dahil dati dikit talaga ako pagka sanay tayo dun eh. Sa mga susunod ko na video guys, i-discuss ko ng mas maayos yung sa driving and then sa license, kasi syempre may mga kababayan tayo na bagong dating lang dito, pwedeng makatulong kung paano yung ginawa ko guys. Kasi ako, dahil mahilig talaga ako mag-drive, and nasubukan ko rin naman mag-commute. Nag-commute ako sa bus. Maliban doon, meron ding Uber or Lyft. Kaya sa kagustuhan ko mag-drive agad, yon, kumuha akong lisensya na G1, and then nag-G na ako agad, hindi na ako dumaan ng G2. Kasi baka may mga ganun din na katulad yung experience ko na mga kapwa natin Pilipino. Galing sila sa Pilipinas na nagda-drive na ng matagal. Hindi na kailangan na maghintay pa ng sobrang tagal na more than 1 year or 1 year. Dahil yun sa akin, kumuha ko October, or I mean anong month ba yun? Kumuha ako ng bandang June or July. Tapos October meron na akong G. Official na ako na G. So ganun lang kabilis. Kasi yung G1 guys, kailangan yung mag-review, mag-exam. Tapos yung sa G naman, dahil nga magkaiba yung rule dito sa Canada at saka sa Pilipinas, kailangan din nating mag drive test sa mismong daan. Lalo na sa 401, sa expressway. Kasi guys, pagka hindi mo alam, may pagkakaiba. Maaaring mabangga ka kasi akala mo yun yung tama, pero hindi. Dahil may pinagkaiba talaga sa sa rules nila dito. Pero regarding driving naman, parehong-pareho lang naman. Lalo na sa sa city. Sa mga stoplights lang talaga. Nag-text na guys si Mrs. Sabi niya, padating na yung mga bisita niyan.
Yung iluluto niyang munggo, hindi pa luto. Ito, malapit na ako sa bahay. Ito, nandito na yung isang bisita. Dali, pakita ko sa inyo. Hi, Glay! Isang kaibigan din namin, si Glyza. So, dito kasi guys sa bahay, syempre alam din naman nila lahat na maliit lang naman yung inuupahan namin basement, apartment. Yun nga lang, syempre dahil welcome naman sila dito, talagang gustong gusto nilang nag-i-stay, tumatambay. Kaya okay lang din naman sa amin, masaya. Ayan. Oh, dami mong dala. Nakabukas ba? Ito na, nagbi-video na ako. Hindi. Inutusan akong bumili ng pangsangkap ng munggo. Kaya ang problema, nung nandun na ako, ang dami nang dinagdag. Nabudol tuloy ako. Eto nga, nandito na ako. O, ibababa ko na guys. Ayan o. Ayun guys, kakauwi lang ng mga bisita natin. And hanggang dito na lang muna yung episode 2. Abangan nyo guys yung mga susunod pa naming videos. And thank you sa mga nag-subscribe. So, nung nag-start kami, meron kaming 2 subscriber. After nung video namin kagabi, nagkaroon kami ng another 10 subscribers. So, thank you guys. Meron ng 12 subscribers. Have a nice day and God bless all.